natin ayusin yung kitang-kita nating mga problema sa sistema natin ngayon sa road safety. Yun ang pinaka-importante hustisya na mabibigay natin kay Maria at saka sa lahat ng mga nasawi nitong nakaraang mga araw dahil dito sa mga road crash. Dalawang pamilya ang nawalan ng mga mahal sa buhay matapos ang malagim na aksidente sa NAIA. Isang aksidente na marahil ay naiwasan sana kung naging epektibo lang ang mga safety bollards sa departure area. Papalitan na ngayon ang lahat ng mga bollards sa NAIA, pero walang kapalit ang buhay na nawala. Kaya hustisya ang hiling ng mga naulila. Magandang gabi, ako si Willard Cheng. Simulcast tayo sa DWAR Abante Radio at 94.7 Melo BFM. Ako naman si Pinky Webb. Mapapanood din tayo sa Beam TV 31, Signal Channel 24, Converge 74 at Sky Cable Channel 33. At ako naman si Corina Sanchez Rojas, nag-uulat po ng live mula dito sa Vaticano. Simulan na natin ang agenda. Mga bollards sa NAIA, papalitan na raw matapos ang fatal SUV crash sa Terminal 1. Pamilya ng mga biktima humihiling ng hustisya. Kasunod ng pang-hold up sa isang Japanese restaurant sa Makati, bangko sa Taguig, tinangkarin nakawan. Suspect, arestado. Conclave na maghahalal ng bagong Santo Papa magsisimula na bukas. Mga dapat asahan sa mga susunod na araw, alamin. May 12, idineklara ng special non-working holiday para sa eleksyon. Inflation bumagal sa 1.4% noong Abril, ang pinakamababang level sa loob ng higit 4 na taon. At 2 beach sa Pilipinas, pasok sa World's 50 Best ngayong taon. Ano-ano kaya yan? Muntik nang malimas ang milyong-milyong piso sa isang bangko sa Taguig. Nangyari yan isang araw lang matapos ang insidente ng pagnanakaw sa Makati. Narito ang agenda report ni Andrea Salve. Arestado ng mga tauhan ng Taguig City Police ang isang 54 anyos na lalaki matapos nitong tangkaing limasin ang pera sa Veterans Bank sa West Bikutan Lunes ng hapon. Ang lalaki, isang regular customer daw ng naturang bangko. Nakapasok po siya na hindi po kinapkapan ng mga gwardiya. Na actually yung baril niya ay nasa loob ng bag, hindi na po siya tinignan. Dahil sa kilala po ng mga gwardiya, ay pinayagan siyang gumamit ng CR. Then paglabas niya po ay of course hawak-hawak na po niya yung kanyang baril. Nakabunet na po siya at nag-declare na po siya ng hold up. Pinasok umano ng suspect ang silid ng mga teller. Pinagbantaan ng mga ito bago napindot ng isa sa mga empleyado ang alarm na konektado sa pinakamalapit na police station. Tamang-tama po, yung isang teller po, nakalabas po sa exit sa likod, kaya nagkaroon po ng pagkakataon yung ating mga kapulisan na pasukin at nakipagpambuno po na sa hold-upper po. Na-recover sa suspect ang 9mm nitong baril at isang magazine. Ayon sa NCRPO, wala itong lisensya. Nabawi rin ang mahigit 7.4 million pesos na cash. Nagawa raw ito ng suspect para matubos ang nakasanlang bahay. Mahaharap ito sa mga reklamong robbery at paglabag sa election gun ban. Wala namang nasaktan sa insidente. Nakikipag-ugnayan na rin ang Veterans Bank sa mga otoridad para sa pagpapatuloy ng investigasyon. Nangyari ang krimen sa Taguig isang araw matapos pagnakawan ng mga customer sa isang Japanese restaurant sa Makati City ng 2 armadong lalaki. Isa-isa nitong kinuha ang mga cellphone ng customers. Pati ang wallet ng isang 62-year-old Japanese national na may lamang 25,000 pesos tinangay din. Ilang sandali muling pumasok ang isa sa mga suspect at ibinalik ang cellphone ng mga biktima. Hindi siya typical demeanor of a robbery hold-up.
ma'am, na nakikita natin. Kasi ma'am, nung kinuha, hiniram ang cellphone, ibinalik din. At hindi ma'am ito ibinato, maayos ang pagbalik. Mahaharap din sa kasong robbery at paglabag sa gun ban ang mga sospek. Ang Makati City PNP ang tatayong complainant dahil nagsumite ng affidavit of disinterested person ang Japanese national na nanakawan ng pera. Mayroon na rin silang persons of interest na kanilang tinutugis. Tiniyak naman ng NCRPO ang maingat nilang pag-iimbestiga para sa agarang ikareresolba ng kaso. Para sa Agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. Parang pinaghihimalaan kami dito sa Batikano na parating may nagbabadyang ulan pero wagi pa rin ang sikat ng araw. At tuloy pa rin ang dagsa ng tao sa bisperas ng simula ng conclave o botohan bukas ng mga kardinal para pumili ng bagong Santo Papa. Hindi ordinaryong halalan ng prosesong ito. Maraming pagdadasal, pagnilay-nilay ang kailangang gawin ang mga kardinal habang naghihintay ng bulong ng Espiritu Santo. Ito na ngayon ang detalyeng sagot sa tanong natin kahapon tungkol sa step-by-step na aasahan nating magaganap bukas sa conclave. Galing sa salitang Latin na cum clave o under key ang conclave. Ibig sabihin, ang proseso ng conclave ay hindi naiimpluwensyahan ni numan, maliban sa pasya ng College of Cardinals. Mula sa pagboto ng mga ordinaryong tao sa Roma, pinasimulan ni Pope Gregory X ang proseso ng conclave matapos abutin ng halos 3 taon ang pagpili sa kanya bilang kapalit ni Pope Clement IV noong taong 1268. Dahil nagdulot ng walang katiyakan ang matagal na panahong walang lider ang simbahang Katolika, iniatas ni Pope Gregory na tipunin at manatili ang mga kardinal sa isang enclosed place hanggang makapili sila ng Santo Papa. Habang bakante ang pamunuan ng Holy See, ang College of Cardinals muna ang magpapalakad nito. Bago mag-conclave, isinagawa na ang General Congregation o pulong ng mga kardinal para talakayin ang ilang usapin. Doon napagpasyahan na 133 kardinal na hindi dapat lagpas sa 80 anyos ang edad ang pipili ng papalit kay Pope Francis. So whoever will be the next pope, whether conservative or liberal, it's really just a minor probably distinction, but the truth of the doctrine of the church will always remain. Sa ngayon, sa tingin ko, mahirap magsalita kung sino ang maaaring maging papa. Magtiwala na siguro tayo sa daan-taong sistema na ginagamit nila para makapili ng bagong pinuno ng simbahan Katolika. Sa bisperas ng conclave, titira ang mga tinatawag na cardinal elector sa Casa di Santa Maria at hindi sila pwedeng kausapin ng sino mang tagalabas. Ganap na 9:09 ng umaga sa ika-7 ng Mayo o 15 araw matapos pumanaw ang Santo Papa. Dadalo sila sa public mass sa St. Peter's Basilica para ipagdasal ang magaganap na eleksyon. Pangungunahan ng misa ni Cardinal Giovanni Battista Re, ang Dean ng College of Cardinals. Sa hapon, tutungo na ang mga kardinal sa Sistine Chapel. Isa-isa silang manunumpa na susundin ang panuntunan sa pagpili ng Santo Papa at isisikreto ang magaganap sa conclave. Ito'y susundan ng deklarasyon ni Archbishop Diego Ravelli, Vatican Master of Liturgical Ceremonies, ng salitang extra omnes o pag-utos sa lahat na hindi kasali sa conclave na umalis sa Sistine Chapel. Sa puntong ito, pwede nang magkaroon ng unang botohan, gaya ng nakagawian o pwede ring simulan kinabukasan. At kung walang makakakuha ng 2/3 votes o 89 na boto, tig-2 beses sa umaga at sa hapon sila boboto sa mga susunod na araw. Is there really such a thing as a liberal pope and a conservative pope? Kasi bawat Santo Papa sa buong 2025 years na history ng ating simbahan,
ay pinanganak sa isang place. No? Ibig sabihin, bawat isa ay iba. But I would say, lahat sila ng popes, pareho yung gusto, which is to continue the mission of Jesus, na hopefully lahat din tayo. At ito yung pagmamahal, pag-ibig, love. No? Ito naman yung pinaka-synthesis ng buong Old Testament, New Testament. Walang makakaalam kung paano bumoto ang mga kardinal at susunugin din ang kanilang balota. Senyales ng resulta ng botohan ang lalabas na usok sa chimney ng Sistine Chapel. Kapag itim, wala pang naboto. At kung puti, may bago ng pinuno ang simbahang Katolika. Kasunod nito, tatanungin ang napiling Santo Papa kung tinatanggap niya ang bagong tungkulin. Tatanungin din siya kung ano ang nais niyang itawag sa kanya. Pagkatapos, magtutungo sa gitnang balkonahe ng St. Peter's Basilica si Cardinal Dominic Mamberti, ang prefect ng Apostolic Signature o kataas-taasang hukuman ng Holy See at idedeklara ang linyang Habemus Papam. Habemus Papam. Nang ibig sabihin ay mayroon na tayong bagong Santo Papa. Noong 2005, inabot ng 2 araw bago na iboto si Cardinal Joseph Ratzinger, ang Dean ng College of Cardinals bilang Pope Benedict XVI. Noong March 13, 2013, napili naman ang Latin American na si Cardinal Jorge Mario Bergoglio sa ikalawang araw ng conclave. Pinili niya ang pangalang Francis bilang pagdakila kay Saint Francis of Assisi. Baka lang tanungin ng kung sino man ang mangyayari kapag pagkatapos ng 3 araw ng botohan ay wala pa ring iisang pangalan na makakakuha ng 89 votes o 213 out of 133 na botante. Ang mangyayari pala dyan ay kailangang magdasal ulit at magdiskusyon ng hanggang 1 araw ang lahat ng mga kardinal at babalik muli sa botohan. Ang sabi naman ng mga eksperto ay hindi inaasahang lalabis pa sa 3 araw ang botohan kasi sa kasaysayan ng simbahan, 2 beses pa lang ang pangyayaring tumatagal ng 5 araw ang conclave sa 20th century noong 1903 yan nangyari at 1922. Sa 21st century naman, 2 araw lang ang tinagal ng 2 conclave noong 2005 and 2013 at narito nga tayo noon nang sila'y hirangin sina Pope Benedict at Pope Francis. Pinky? Magandang gabi mula sa Manila, Corina. Saan naman galing yung impormasyon na kapag daw hindi pa rin nakapili ng Santo Papa pagkatapos ng 3 araw, ay yung 2 pinakamatataas ang boto na lang ang pagpipilian? Totoo ba yun? Yes, alam mo, narinig ko rin yan kaya pinagtanong-tanong ko. Ang sabi ng isang eksperto na makakausap din natin maya-maya dito sa ating programa, yan daw ay totoong nangyayari. Ang nangyayari, pinipili nila yung 2 o 3 sa pinakamatataas ang boto. Pero ito ay depende na rin sa magiging diskusyon at pagdedesisyon ng mga kardinal mismo kung paano pasisimplihin ang kanilang botohan at makapili na sa wakas ng iisang tao. So it could be 2 or 3 of the highest and closest number of votes among the cardinals. Pero sila na lamang ang makakaalam kung paano sila nakapili ng iisa. Okay. Pinky? Babalikan ka namin maya-maya lamang. Maraming salamat, Corina Sanchez Rojas, live mula po dyan sa Vatican City. Idineklara na bilang special non-working holiday ang May 12. Ayon sa Malacanang, ito'y upang mabigyan ng pagkakataon ang taong bayan na makaboto sa halalan. Una nang hiniling ng COMELEC ang deklarasyon para raw magamit ng maayos ng mga Pilipino ang karapatang bumoto. Nasa 68 million ang rehistradong botante sa eleksyon. Di palalampasin, 3 pang kandidato ang nasampulan ng COMELEC matapos ang kanilang mga umano'y below-the-belt na banat sa kampanya. Ang detalye sa Agenda Report ni Joan Manalo. 3 panibagong show cause orders ang inihain ng Commission on Elections ngayong araw.
gawa ng possible violations ng anti-discrimination and fair campaigning guidelines ngayong halalan. Una, laban kay incumbent San Jose City Mayor Mario Cocoy Salvador na tumatakbong kongresista sa 5th District ng Nueva Ecija. Discrimination, public ridicule against PWDs at vilification of PWDs ang maaaring mga paglabag ni Salvador matapos ang kanyang mga pasaring na ito. Yung mukhang masaya ka kasi nakikita mo mukhang masaya yung mayor mo. Hindi mukhang high blood, hindi mukhang high blood. Ano po? Tapos pag nakita mo, siguro paglapit ni Mayor Ali ang pamuka mo. Hindi yung lumalapit pa lang punas ng ano ba yung pinupunasan sa mukha? Pawis kaya o mantika? Hinainan din ng show cause order si Edgar Egay Erice matapos ang kanyang pahayag tungkol kay Congresswoman Mitch Cayahon-Uy. Sa isang interview sa At the Forefront ng Billionario News Channel, sinabi ni Erice na provocative ang mga naging kilos ni Cayahon-Uy. Kung artista siya, okay yan. Kung performing artist siya, dancer siya, okay yan. Pero kung nakalabas yung cleavage mo, naka-short ka, tapos provocative dance, tapos nakalabas yung dila mo. Maraming videos na nakalabas yung dila niya. So, she's not just representing herself. She's representing 200,000 voters of Caloocan. Mayroon din daw siyang derogatory remark patungkol kay Cayahon-Uy sa isang campaign sortie. Ay, si Flor nakasuso yan kay Mitch. Paano? Kasama siya sa hatian. Si Erice ay naging kongresista ng Caloocan 2nd District noong 2001 hanggang 2004. At 2013 hanggang 2022. Nag-issue din ng show cause order ang COMELEC laban kay Municipal Mayoralty Bet Faith Pingping Francisco dahil sa homophobic remarks nito sa X na dating Twitter. Sa ngayon ay hindi na naa-access ang account ni Francisco. Bibigyan ng 3 days from receipt sina Salvador, Erice at Francisco para ipaliwanag ang kanilang mga naging pahayag. Nagsampa na rin ng motu proprio disqualification petition ng COMELEC laban kay Silang Cavite Mayoralty Candidate Alston Kevin Anarna kaugnay sa naging pahayag nito tungkol sa solo parents. Matatandaang sa isang campaign sortie, sinabi ni Anarna na ipaparaffle niya ang solo parents para bigyan ng libreng asawa. Maaari raw itong mag-qualify bilang gender-based harassment alinsunod sa anti-discrimination resolution ng COMELEC ngayong halalan. May kasama ring motion for suspension of proclamation ang motu proprio DQ petition ng COMELEC kung sakaling manalo si Anarna. Nagbabala rin ang COMELEC kaugnay sa mga nagpapanggap na empleyado ng ahensya matapos mahuli ang 3 individual sa Santa Cruz, Laguna. Ayon sa initial investigation, nagpakilala raw bilang COMELEC main office staff ang mga suspect na magsasagawa ng inspeksyon ng automated counting machines sa Silangan Elementary School. Nagpakita rin umano ng ID mula sa COMELEC Task Force on Kontrabigay ang isa sa mga suspect na napag-alamang fake. Una, kine-claim na sila ay mga miyembro daw ng Task Force against Task Force on Kontrabigay. Una, wala na pong task force. Committee na po yun. Yung task force nung nakaraang election pa yon. Tapos pirmado daw, allegedly, ni Commissioner Amy Ferrolino. Fake po yung dokumento. Hindi po niya pirma yon, pati logo ng COMELEC peke. Nangangulugan, mga impostor yung mga taong ito. At hindi po talaga sila tunay na empleyado ng COMELEC. Maaaring humarap sa kabi-kabilang kaso ang mga suspect ayon kay Garcia. Sa huling 6 na araw bago ang halalan, puspusan pa rin ang pagkilos ng COMELEC para masigurong maayos ang magiging takbo nito sa darating na May 12. Patuloy din ang pagbabantay at pagpapaalala nila sa mga kandidato para maiwasan na ang iba't ibang election offense. Para sa agenda, Joan Manalo, Billionario News Channel. Ilang araw bago ang halalan, todo kayod na ang mga magkakatunggali sa Manila mayoral race. Todo handa na rin ang Manila Police sa paglatag ng seguridad sa eleksyon. Narito ang agenda report ni Paulo Barcelon. Kahit birthday ni Mayor Hani Lacuna ngayon, todo kayod sila sa pangangampanya para mapanatili ang pwesto sa City Hall. Hinahabol kasi nila ang lamang ni dating Mayor Isko Moreno batay sa mga survey.
Ayon kay Asenso Party Chair at re-electionist Congressman Roland Valeriano, tuloy lang daw ang kanilang results-based na pangangampanya. Ngayong umaga, nag-ikot siya sa District 5, ang distritong may pinakamaraming botante sa lungsod. Door-to-door ang kampanya at balak ng kanyang local party na mapanatili ang kanilang ruling status sa Maynila. 5 sa 6 na kasalukuyang kongresista ng Maynila at karamihan sa mga konsehal ay miyembro ng Asenso. Nakatakda naman silang maglunsad ng 3 araw na meeting de avance sa bawat distrito mula Mayo 8 hanggang 10. Hindi naman nagpakampante si Isko sa panunuyo sa mga botante. Kagabi, kasama si Senator Francis Tolentino, nangampanya siya sa Pandakan. Si Tol Tolentino, huwag nating kakalimutan. Isingit na natin. O sa akin naman, si Marcoleta. Alagaan ninyo si Marcoleta. Kagabi rin nagdaos ng koko sa Sampaloc si mayoral candidate at bilyonaryo na si Sam Verzosa. Para sa kampo niya, may nanalo na raw dahil kahit mas kakaunti ang kanilang dalang kandidato sa konseho at kamara, mas matunog naman daw ang sigaw ng masang nais niyang suyuin para makaupo sa City Hall ng Maynila. Maraming salamat sa inyo mga kalugar ko, kapitbahay ko sa Sampaloc. Maraming salamat. Isang linggo na lang! Ngayong araw, muling nag-ikot sa mga bahay-bahay si Verzosa bilang bahagi ng kanyang Eskinita Serye strategy para mas mapakilala niya ang sarili sa mga botante. Tiniyak naman ng PNP ang seguridad at kaayusan ng May 12 election sa lungsod. Nasa 3,000 pulis ang ipakakalat para bigyang seguridad ang mga taga-Maynila sa araw ng halalan. Every time na magkakaroon sila ng mga political activities dito, minimake sure natin o sinisigurado natin yung mataas na presensya ng ating mga kapulisan para mapanatili natin yung kaayusan, kapayapaan at katatagan ng ating lugar sa Maynila. Isa ang Maynila sa vote-rich city sa bansa na may lampas 1.1 million registered voters na boboto sa 1,585 na clustered precinct sa halos 100 polling center sa lungsod. Para sa Agenda, Paulo Barcelon, Bilyonaryo News Channel. VP Sara muling bumanat sa Administrasyong Marcos. Susunod yan sa Agenda. At traffic check muna tayo ngayong rainy Tuesday sa EDSA Mega Mall. Bumper to bumper ang northbound lane, light naman ang southbound lane. Mabigat ang patutsada at diretsong akusasyon. Ayon kay Vice President Sara Duterte, mas mabangis daw ang kasalukuyang gobyerno at dapat daw panagutin mismo si PBBM sa banta ng pagkakakulong ng kanyang ama sa ICC. Yan ang agenda report ni Hannah T. Matindi yung laban ngayon kasi mas tibuan yung administration ngayon as compared to sa administration of Ito ang matinding patama ni Vice President Sara Duterte sa Marcos administration, kasunod ng mga pinagdadaanan ng kanyang pamilya ngayon. Diretso na ring sinabi ni VP Sara na dapat makasuhan si Pangulong Bongbong Marcos dahil di raw makukulong ang kanyang amang si FPRRD sa ICC kung walang approval ni PBBM ang pag-aresto. Una nang binakapan ni VP Sara ang rekomendasyon ni Senator Amy Marcos sa Ombudsman na imbestigahan ng ilang government officials tungkol sa March 11 arrest dahil may admin at criminal liabilities daw sila. Oo, dapat talaga managot ang Pangulo ng Pilipinas because he allowed foreign entity, foreign organization to interfere with our national sovereignty. So hanggang siya dapat makasupot po kasi hindi naman mangyayari lahat yun kay walang approval ng Pangulo. Tinawag pa nitong desperado ang administrasyon. Naisip ko yan na hindi talaga titigil hanggang hindi ako makulong or mga side. Yun na lang naman talaga ang dalawang hindi pa din nagagawa sa kayo.
Nahaharap ngayon sa reklamong physical injuries at grave threats ang kapatid niyang si Congressman Paulo Duterte matapos ang isang insidente sa isang bar sa Davao City nitong Pebrero. Viral ngayon ang CCTV footage na ito. Para kay VP Sara, wala naman daw kinalaman ang mga manok ni PBBM sa Davao tungkol sa kaso. Pero naniniwala siyang PNP at CIDG ang may pakana nito. Patuloy lang ang kampanya ng PDP laban senatorial slate at una na ring nagpahiwatig si VP Sara sa ilang public events tungkol sa presidential bid niya sa 2028. Sa end of 2026 daw ang deadline na binigay sa kanya para talagang makapagdesisyon sa pagtakbo. Pero ia-assess pa raw ng kampo nila ang magiging resulta ng midterm elections, lalo na talamak daw ang di umano'y legal na vote buying ngayon na nasa forma ng ayuda gaya ng tupad at AIX. Wala pang reaksyon ng palasyo tungkol dito pero may bagong banat na rin sila sa bise. Makasarili at asal bata daw si VP Sara ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, kasunod ng umano'y non-cooperation niya sa administrasyon para mapababa ang presyo ng bigas. Lumalabas po kasi kung ano po ba talaga ang anyo ng ating Vice Presidente. Lumalabas ang tunay na kulay ng Vice Presidente bilang isang public servant. Sa pag-amin niya, hindi ba na po naiisip ng Vice Presidente ang kapakanan ng taong bayan, lalo na po yung iba ay nahihirapang bumili ng bigas kahit na nga po mababa ang presyo. Ang paglilingkod sa bayan, di raw laro at ang gobyerno ay hindi playground. Para sa agenda, Hannah T. Bilyonaryo News Channel. Pinuna ng mga mambabatas ang anilay pagbabanta at pambabastos ni VP Sara sa mga kalabang politiko. Kinwestiyon din nila kung bakit sa gitna ng kanyang maanghang na salita, tila tahimik naman siya sa isyu ng China. Yan ang agenda report ni Sandro Ochona. Hinikayat ni House Assistant Majority Leader Zia Adyong na tigilan na ang tinawag niyang shame campaign ni Vice President Sara Duterte. Ito'y matapos personal na buweltahan ng pangalawang Pangulo sina Manila Representative Benvenido Abante, Joel Chua at Rolando Valeriano matapos pangunahan ng tatlo ang investigasyon sa Kamara laban sa mga Duterte. Batid ni Adyong ang karapatang magpahayag ni VP Sara pero ang pagbabanta at bargas na pananalitaan niya ay nagpapahina sa demokratikong pagtalakay sa mga isyu ng bansa. Maging selective tayo doon sa mga sinasabi natin na hindi ito makakadagdag doon sa division but rather tayo dapat ay maging tulay para sa pagkakaunawaan ng mga electorate ng ating mga tao. Kasi hindi mo talaga maiiwasan in a democracy, meron talagang hindi pagkakaunawaan ang mga politiko. Deserve anya ng mga Pilipino, ng mga leader na magbibigay ng inspirasyon at hindi yung nagbabanta at nagmumura. Huwag natin silang bigyan ng mga information na hindi naman makakatulong sa pag-mold ng kanilang opinion. It's their right also. It's a mandate. It's an obligation for a public servant or civil servant, for that matter, to provide information that would mold our electorate, our public, into having a yung informed decision once they step into the precincts and cast their vote. Kinwestiyon naman ni House Deputy Majority Leader Paulo Ortega kung nasaan ba ang loyalty ni VP Sara. Tila raw kasi walang ibang ginawa ang bise kundi banatan ang PBBM administration at ang mga kaalyado nito pero tahimik sa issue na kinasasangkutan ng China. Ilang araw bago ang halalan, patindi na ng patindi ang batuhan ng akusasyon ng magkabilang panig na minsan na ring naging magkakampi. Para sa agenda, Sandro Ochona, Bilyonaryo News Channel. Handa na ang Davao City para sa midterm elections sa susunod na linggo. Nanawagan naman ng due process si Davao 1st District Congressional Candidate Mags Maglana para sa kanyang katunggali na si Representative Paulo Duterte na nahaharap ngayon sa kontrobersya. Narito ang agenda report ni Edith Isidro ng Abante Radyo. Magtalaga ang Department of Education, Davao City Division ng 3,690 na mga guro para magsilbing poll watchers sa Mayo 12 midterm election. Talaga sila sa 1,173 na mga polling precincts sa buong Davao City. Handa na rin daw ang mga classroom na gagamitin bilang polling precinct. As to the security, we leave it up to the PNP and EFD
But as to the preparations of the classrooms, as what I have said, ready ang atong mga classrooms. Ngayong Martes, sinimulang hihatid ang mga automatic counting machine sa mga voting centers sa 3 distrito ng lungsod. I-preserve naman ang historical armchair na ginamit sa pagboto ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong nanalo siya noong 2010. Ipinost naman ng Facebook ang sumiklab na tensyon sa Tarragona, Davao Oriental matapos sumanong aristuhin ng mga pulis ang 18 taga-suporta ng bagong Tarragona movement nitong Lunes ng umaga. Walay warrant, walay complainant. Didakop nila ang among mga tao na walay warrant of arrest. Ikaduha, walay complainant. Wala pang pahayag ang PNP hinggil sa insidente. Samantala, naglabas ng pahayag si Davao City 1st District Congressional Candidate Mags Maglana ukol sa reklamong physical injuries at grave threat laban kang Representative Paulo Duterte. Ayon kay Maglana, kailangan may due process. Karapatan niya ang lahat kabilang si Congressman Duterte at ang nagreklamo na si Criston John Patria na makamit ang hustisya. Dagdag pa ni Maglana, oras na para suriin at palakasin ang mga batas tungkol sa prostitusyon. Laganap raw ang prostitusyon dahil may mga nagpapatakbo nito at kumikita rito, tulad ng mga bugaw. Mayroon ding mga kliyente na nagprotekta sa mga negosyo. Ikinalungkot din daw ni Maglana na ginagamit ang issue sa politika, lalo na't nalalapit na ang eleksyon. Wala pa namang payag sa isyu ng kampo ng mga Nograles sa kandidato rin ng midterm polls. Una nang nagbulala sa kanyang saloobin si Representative Duterte sa isang video sa Facebook kaugnay ng nag-viral niyang video. Ako mga kaigsunan Davawin nyo. Inaalam pa raw ng kanyang mga abogado kung saan nanggagaling ang video, kaya wala pa siyang pahayag. Wala rin naman daw dokumento na kinakasuhan siya. Ipainubaya naman din daw niya sa mga taga Davao kung iboboto pa rin siya sa gitna ng kontrobersya. Para sa Agenda, Edit Isidro, Abante Radio. Chinese research vessel na namataan sa Ilocos Norte na itaboy ng PCG. Susunod yan sa Agenda. Traffic check ulit tayo. Sa Marcos Highway, SM Marikina naman, mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa east and westbound lanes. Mas kumbinsido na raw ang Philippine Coast Guard na posibleng sangkot ang Beijing sa illegal marine scientific research sa bansa. Isang Chinese research vessel na naman kasi ang namataan mula sa baybayin ng Ilocos Norte. Yan ang agenda report ni Francis Folve. Agad idineploy ang BRP Teresa Magbanwa at isang PCG aircraft para i-monitor, challenge at itaboy ang Tansu 3, isang Chinese research vessel na namataan sa May Burgos, Ilocos Norte noong May 1. Ayon kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, matagumpay naman ang pagpapaalis sa barko ng China. Pero mayroon daw silang naidokumento na ginagawa nito. This is a very successful operation dahil for the first time we were able to document them deploying submersible research vessel and also retrieving that yellow equipment that clearly shows supportive of their illegal marine scientific research. Dahil daw dito, nadagdagan pa ang circumstantial evidence ng kaugnayan ng Chinese government sa mga nauna ng nakuhang water glider sa iba't ibang bahagi ng ating karagatan kamakailan. I would like to believe that this kind of this operation that we really provided enough evidence that the Chinese government is really carrying out illegal marine scientific research within our own exclusive economic zone. It basically strengthens the possibility that the drones that we were able to monitor in different parts of the country really came from the Chinese government, since they are the ones who never really hesitate to violate the UNCLOS and to disrespect our sovereign rights within our own exclusive economic zone. It is worrisome, nakakabahala in a way na it's because these Chinese research vessels
have the capability for deep sea mapping. No? Pero hindi rin naman isinasantabi ng PCG ang archaeological reason sa deployment ng China nito. Maaari raw kasing may kaugnayan ito sa hinahanap nilang mga lumubog na galleon sa bahagi ng karagatan noong Ming Dynasty. Tinatapos na ng PCG ang kanilang report na ipapasa sa National Task Force West Philippine Sea para sa kaukulang aksyon. Sa forum naman na inorganisa ng Sealight ni Ray Powell, lumabas sa kanilang monitoring sa nakalipas na 1 taon na higit doble ang puwersa ng China na humaharang sa akses ng Pilipinas sa Scarborough Shoal. Mas dumami raw ang agresibong pagpapatrolya at pagharang ng China Coast Guard at militia sa PCG at BPAR vessel sa lugar. Karoon daw ng upward trend sa 2-year period kasabay ng paglunsad ng China ng dangerous maneuver sa mga barko ng Pilipinas pati aircraft. Natugunan naman ito ng pamahalaan ng Pilipinas. Sa katunayan, dumami na rin daw ang mga patrol ship at air asset ng bansa. Tuloy din ang mga aksyon ng Pilipinas sa pagprotekta sa interes at kaligtasan ng mga mangingisda malapit sa mayamang bahura. Matagal na laban pa raw ang territorial dispute sa West Philippine Sea. Para sa agenda, Francis Polbe, Billionario News Channel. Sa ngayon ay nakapanumpa na ang mga kardinal para sa oath-taking nila para sa hinihintay nga nating conclave bukas. Dahil 1 araw na lang ay magsisimula na ang botohan, ang secretive process sa pagpili ng bagong Santo Papa. Puno na ng excitement ang mga deboto at mga turista dito sa Vatican. Ang mga kardinal naman na sasali sa conclave ay patuloy ang pagdarasal at paghingi ng gabay mula sa Espiritu Santo. We will pray aloud to the Holy Spirit. Thank you. Have a great day. Tikom pa rin ang bibig ng mga kardinal matapos ang ilang mga meeting sa Vatican. Sa bisperas ng conclave, wala pa rin daw malinaw na ideya kung sino ang susunod sa yapak ng yumaong Pope Francis. Pero 2 pangalan daw ang laging nababanggit. Si Italian Cardinal Pietro Parolin at ang Pinoy na si Luis Antonio Cardinal Tagle ng Pilipinas. Nabinansagang The Asian Francis. 133 na kardinal ang nagpupulong araw-araw para pag-usapan ang mga isyong kinakaharap ng Simbahang Katolika at kung sino ang karapat-dapat mamuno dito. How is the preparation going for the conclave? As the Holy Spirit leads us. Will it be positive? Will it be quick? We will know. We need to listen to the Holy Spirit. He didn't say anything just yet? He's saying many things, but we need to listen. Thank you. Magsisimula na ang conclave bukas at gagamit ang mga kardinal ng chimney sa Sistine Chapel para ipaalam sa outside world ang kanilang desisyon. Puti ang usok na lalabas sa chimney kung may bago ng Santo Papa. Itim naman kung wala pa. Pero paano nga ba magiging itim o puti ang usok? Pinaliwanag yan ng isang eksperto. Until the election of Pope Benedict XVI, the smoke was carried out in the traditional way. Ballots were burned to make black smoke and ballots were burned together with wet straw to make white smoke. Then the Vatican realized that the smoke was not particularly intense, so it had an electrical control unit designed that controlled the classic pyrotechnic smoke. During the conclave, the cardinals will have at their disposal this electronic control unit and both black and white pyrotechnic cartridges. Then after the vote, the ballots will go into the old stove from the old conclaves and the smoke cartridge into the new stove that has been provided by the Vatican. Then the cardinal will press the on button and the effect will be either black or white, lasting about 7 minutes.
Excited na rin ang mga tao sa St. Peter's Square, lalo't nilagyan na ng traditional red drapes ang central balcony ng St. Peter's Basilica. Sa balkonahe na iyan, lalabas ang bagong Santo Papa pagkatapos ng kanyang eleksyon. It's amazing. I think it's really amazing. We're very fortunate to be in Rome at this time. So, yeah, looking forward to it. I have great hope because I think that Pope Francis gave us an incredible legacy to follow, and I know that the Holy Spirit will be guiding the cardinals as they choose the next pope. Ikalawang araw na ng ating pagtayo dito sa St. Peter's Square, ang pusod ng Vatican City. Pero Pinky, technically, ang aking kinatatayuan dito ay sakop pa ng Roma. Pinaliwanag sa atin na kapag lumagpas ka doon sa pangalawang harang, ay doon pa lang nagsisimula ang Vatikano. So technically, dito po tayo nakatayo sa Roma. Nasa harap lang po tayo ng Basilica. So narito naman ang kaunting pasilip dito sa Vatican City, ang itinuturing na sentro ng pananampalatayang Katoliko. Dito rin magaganap ang inaabangan nating conclave o pagpili ng susunod na Papa. Ang Vatican City ang pinakamaliit na independent state sa buong mundo at kumbaga headquarters ng Roman Catholic Church. Itong St. Peter's Square ay dinisenyo ni Gian Lorenzo Bernini noong 17th century. Bubungad sa mga turista ang naglalakihang column o colonnades na nakapalibot sa pagkalaki-laking lugar na ito. Sa gitna ng square, ang higanting Egyptian obelisk at dalawang fountain. At sa dulo ng kamanghamanghang St. Peter's Basilica, isa sa mga pinakamalaking simbahan sa buong mundo na gawa sa Renaissance at Baroque architecture. Ang dome na ito ay dinisenyo ng pamosong artist na si Michelangelo. Sa loob naman ng Basilica, makikita ang obra niyang Pieta at ang obra ni Bernini na Baldachin. Sa ilalim naman ng altar sa Basilica nakahimlay si St. Peter mismo, ang isa sa 12 disipulo ni Hesukristo at ang pinakaunang Santo Papa. Bukod sa kanya, nakalibing din doon ang mahigit 70 na mga Santo Papa. Siyempre, hindi kasama riyan si Pope Francis dahil inihabilin niya na siya ay mailibing sa Basilica ng St. Mary Major. Pinky? Corina, nandyan ka nga, sabi mo nga dyan sa isang hakbang na lang kumbaga, pero I can see malayo-layo pa yan doon sa susunod na parang harang. Pero pakikwento na lang sa amin yung mood dyan at kahit doon sa Maggiore kung saan nakalibing si Pope Francis dahil ikay nakabisita doon at sabi mo nga napakasimple at nakita natin ng kanyang puntod. Well, ang mga turista dito, tulad ng sinabi ko kahapon, ay mas dumami pa. Nagugulat talaga ang mga residente ng Roma sa dami ng tao na makikita mo kahit nasaan. At inaasahan natin, syempre, lalong dadagsa dito mismo sa harap ng St. Peter's Basilica starting tomorrow dahil bukas na magsisimula ang hintayan ng paglabas ng puting usok mula doon. Ayun. Doon ang, kung makikita natin, Pinky, yung orasan ng Basilica. Sa tabi nun, yung parang spasyo sa pagitan ng dalawang building, dyan lalabas yung usok. So you can imagine, meron na rin mga speaker at meron na rin mga malalaking mga monitors. At dito, siguradong maghihintay ang lahat. Kung mudang pag-uusapan, marami sa kanila kasi, mga turista talaga ang pag-iisip na nagkataon lamang na gusto nilang maging bahagi ng kasaysayan. Pero marami rin ang kapag tinanong mo kung sino ang kanilang gustong manalo, medyo mangiyak-ngiyak pa kapag sinabi nila na gusto nila itong Italiano o kaya itong Pilipino na si Cardinal Tagle. So iba-iba, alam mo naman, iba-iba rin ang level ng pagkakatoliko rin natin, hindi ba? Sa Santa Maria Maggiore naman, very solemn. And marami talaga ang nagugulat sa pagkasimple ng kinahihimlayan ni Pope Francis. Makikita mo naman talaga malalaking rebulto, very intricate yung ibang mga Santo Papa. Yung sa kanya flat lamang, very simple, very modern, parang yung kanyang personalidad mismo. So as I said, parang nag-aagaw pa rin ang pagdadalamhati at ang excitement dito.
Aabangan natin yan. Gayang sabi ni Corina, bukas mag-uumpisa yaan sa isang misa. Alas 9 ng umaga dyan, oras sa Rome, no, Corina? 9 a.m. And that is 3 p.m. dito sa Manila. I believe we are 6 hours ahead of you. Yes, oo. Mamaya, makakausap natin si Father Jesus Dahak dahil marami siyang sasabihin sa atin tungkol sa paano ba talaga ang yung pagpili ng Santo Papa among the cardinals. So, real talk tayo mamaya kasama si Father Jess sa ating pagbabalik mula dito sa Vaticano. Abangan natin yan. Maraming salamat, Corina Sanchez Rojas. Live mula sa Vatican sa Roma. At inflation bumagal sa 1.4% noong Abril. Susunod yan sa agenda. Traffic check sa EDSA White Plains, moderate ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. Inutusan ng Korte ang Makati City Government na i-turn over na sa Taguig ang mga pampublikong pasilidad ng 10 EMBO barangays. Kabilang dyan ang mga health center, covered court, multipurpose building at daycare center. Nag-issue ng temporary restraining order ang RTC para ipatigil sa Makati ang pagharang nito sa pagpasok at pagpapangasiwa ng Taguig sa EMBO facilities. Ayon sa Korte, napatunayan ng Taguig na may extreme urgency para mapagbigyan ang hinihiling nitong injunctive relief. 2022 nang idineklara ng Korte Suprema na saklaw ng Taguig ang EMBO barangays. Patuloy ang pagbagal ng inflation sa bansa. Ang mga major contributor, mababang presyo ng bigas at karne ng baboy. Ang detalye sa Agenda Report ni Sujin Kim. Bumagsak sa 1.4% ang headline inflation sa Pilipinas nitong Abril. Ito na ang lowest inflation rate since 2019, pre-pandemic levels. Isa sa nagpahila pababa ng inflation ay ang patuloy na pagbagsak ng presyo ng bigas, na nagrehistro ng double-digit year-on-year decline sa rice prices. Nananatili sa 44 hanggang 61 pesos ang presyo ng bigas sa mga pamilihan. Of course, mas malaki ang impact pag umabot na dun sa 20 pesos na yung price. So substantial ang magiging contribution niya doon sa downward trend ng ating overall inflation. But of course, we will rely on the data that we will get. Nakaambag rin ang pagbaba ng presyo ng karne ng baboy. Ngayon ay naglalaro sa 320 hanggang 390 pesos kada kilo. It's a slight drop, but the price difference is still substantial kasi nasa 10% pa rin. Nakatulong rin ang pagbagal sa pagtaas ng presyo ng pamasahe, isda, mais at iba pang staple food items. Pero tumaas ang inflation sa housing, water, electricity at gas na may halos 40% share sa kabuang inflation. Dahil tumataas talaga pag summer, so siguro nagkakaroon tayo ng pag-angat doon sa presyo dahil doon sa mga supply natin. Bumilis rin ang pagtaas ng presyo ng gatas, itlog at iba pang dairy products. Ang isa sa mga nag-contribute dito ay yung presyo ng itlog. Ang inflation rate ng eggs ay nasa 8.4% inflation noong Abril. Ito yung item na nagpataas sa inflation rate for this basket.
Ayon sa BSP, nananatili sa manageable levels ang inflation na swak sa kanilang forecast para sa taon. Anila, ang paglamig ng inflation ay nasusuportahan ng easing ng global commodity prices. Pero giit ng DepDev, ang patuloy na pagbaba ng inflation ay patunay na epektibo ang mga reforma ng pamahalaan. Para sa agenda, Sujin Kim, Billionaire News Channel. Dalawang beach sa Pilipinas, pasok sa World's 50 Best ngayong taon. Susunod yan sa agenda. Isa pang traffic check ngayong Tuesday, rush hour. Sa elliptical road sa QC, light to moderate ang daloy ng mga sasakyan papasok ng Commonwealth Avenue. Mabilis naman sa kabilang lane. Hindi lang basta edukasyon, kundi paghahanda para sa kinabukasan. Yan ang vision ng bagong direktor ng Innotech sa gitna ng pag-usbong ng AI. Narito ang agenda report ng ating Mojo, Ivy Reyes. Ekonomista, ang pinakabagong center director ng Innotech, ang regional center ng Southeast Asian Ministers of Education Organization sa Pilipinas. Bilang 10th director ng organisasyon, haharapin ng liderato ni Dr. Maha Lea Ravago ang hamon ng artificial intelligence sa edukasyon. We're focusing on education, not just for the sake of education, but transforming the learners into change makers of tomorrow. Meaning to say, magsisimula tayo sa mga estudyante yung basic, no? Paano ba sila kapag nakagraduate, makakatulong? Bakit changemakers? Ngayon pa lang, gusto ng Innotech na makasabay ang mga Pinoy sa takbo ng industriya. Meaning to say, employable, agile, hindi lang pang Pilipinas, hinahanda natin yung mga learners. Ayon sa Innotech, hindi na kasi futuristic concept ang AI. At sa ngayon, active player ang teknolohiya hindi lamang sa digital platforms, kundi sa economic policies ng rehiyon. Base sa ASEAN Business Council, by 2030, may projected $1 trillion contribution sa GDP ng Southeast Asia ang AI dahil sa AI-related investments ng iba't ibang pribadong sektor. Ang main project ng Innotech ngayon, makabuo ng isang regional framework para i-integrate sa educational systems ng Southeast Asian countries ang responsible and comprehensive use of AI. Ilan sa mga dumalo ang ambassadors ng Timor-Leste, Germany, Israel, Myanmar, Vietnam, United States, Japan, and Australia. Ngayong May 16, gaganapin ang 16th International Conference, ang 39th installment ng CIMEO Convention ukol sa educational development and transformation. Ayon sa Innotech, the future looks promising with AI. Kung matututukan ng husto, mababawasan ang bilang ng job mismatch sa bansa at mas matatag ang job security para sa mga graduates. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Dumistansya si US President Donald Trump sa kontrobersyal na AI image kung saan nakadamit siya ng Santo Papa. Ayon kay Trump, wala siyang kinalaman sa larawan. Yan ay kahit nakapost ito sa kanyang Truth Social account at nirepost pa ng White House. Unbothered naman si Trump sa mga batikos mula sa Catholic community. You can't take a joke. You don't mean the Catholics, you mean the fake news media. Not the Catholics loved it. I had nothing to do with it. Somebody made up a picture of me dressed like the Pope and they put it out on the internet.
That's not me that did it. I have no idea where it came from. The fact that it was put out on the White House account, even though it was AI generated, it was a joke, it was a meme, does it at all diminish the substance of the official White House account to have it go out on that particular give me a channel? break. It was just somebody did it in fun. It's fine. Have to have a little fun, don't you? At isang araw na lang mag-uumpisa na ang much-awaited Papal Conclave. Nasa Vatican pa rin ang ating kasamang si Corina Sanchez Rojas at kasama niya si Father Jesus Dahakang, Superior General ng Clerical Congregation Missionaries of Faith. Corina, over to you. Maraming salamat, Pinky. Nandito nga si Father Jess na mula nung siya'y 18 years old ay dito na siya nakatira. Tama po ba yun? Opo, tama po. Oo. At, pero pabalik-balik naman po kayo ng Pilipinas. Oo, nakaka-uwi naman po sa atin. Ayun. Nakabibisita naman ang pamilya at lalong-lalo na yung mga kaparian. At nakakailang conclave na po ang inyong nasaksihan? Pangatlo ito ngayon. Ay, pareho pala po tayo. Okay, so nakatatlo na, pero syempre, kinakausap natin siya dahil insider information ang gusto nating makuha mula kay Father Jess na kung minsan ay hindi natin makuha ang mga kwento kung ano ba talaga ang nagaganap sa loob ng mga usapan ng mga kardinal kapag sila ay pipili na ng kanilang iboboto. Hindi po ba, Father Jess, parang kapanipaniwala ba na talagang hindi sila nag-uusap-usap? Kung hindi sila po mag-usap-usap, baka abutin po ng siyam-siyam yung kanilang pagboto ng iisang pangalan. Actually po, bilang mga tao rin, nag-uusap-usap lalong-lalo na ngayong binago yung rights ng conclave kasi kaya nga may tinatawag ng mga congregations kasi lalong-lalo na doon sa mga discussions, pinag-uusapan nila yung mga problema ng simbahan at dahil sa pag-uusap ng mga problema sa simbahan, nag-uusap-usap na rin sila, may mga ano na rin sila kung sino kaya ang pwede nating piliin. So dahil dyan, guided na rin dyan ng Holy Spirit sila dahil hindi naman sila nag-uusap-usap kagaya ng may mga partido. Kasi yan ang pinakakaiba dito sa pagpili ng bagong Pope. Opo, pero totoo po ba na magkakabarkada ang mga liberal at magkakabarkada yung mga konserbatibo? Bilang tao may mga kaibigan din pero pag dating na sa pananampalataya o lalong-lalo na sa buhay bilang simbahan, kailangan nating lahat tayo ay maging faithful sa turo ng Panginoon. So nawawala dyan yung mga human factors dahil kaya nga guided by the Holy Spirit. Ito ang napaka-iba dito sa conclave dahil sa atin dito sa labas marami tayong mga haka-haka na kung sino ang pwedeng maging Pope, pero sa loob may mga ibang nangyayari dahil sa mga discernment, spiritual discernment na ginagawa at sa lalong-lalo na yung fruits of prayers na kung saan ngayong taon na lalong-lalo na ngayong Jubilee year ay napakaiba ang involvements lalong-lalo ng buong simbahan sa buong mundo. So hindi lang yung mga cardinals ang nananalangin. Ngayon, nararamdaman natin ang buong simbahan, yung panalangin ng mga tao, lalong-lalo na yung mga sigurado dyan sa Pilipinas at sa ibang parte ng mundo. Saan po ngayon ang mga kardinal? Sa puntong ito, sila po ba'y nakakulong na? Ay hindi pa po. Bukas pa yon. Pag katapos po ng Mass, mayroong prosesyon sila papunta doon sa Sistine Chapel. Once na yung head ng seremonyere magsabi ng extra omnes, kukulos na po yung doon, kaya nga conclave. So doon lang po magsisimula na sila na lang. Ayun, okay. Bakit po sa Sistine Chapel parati ginaganap ang botohan? Yan po dito sa Vatican ang pinaka magandang place at saka lalong-lalo na yung security at
yung place mismo na maganda siya sa lalong-lalo na yung itong parang yung cenacle noon na yung upper room na kung saan doon ninintay yung guidelines ng Holy Spirit para malaman kung ano ang gusto ng Panginoon sa atin. At yan ang gagawin din ng mga cardinals natin ngayon. So habang nag-aabang po ang buong mundo dito po sa harap ng Basilica, sigurado ito mapupuno na naman tulad ng mga nakaraang conclave. Ano po? Ang mga pari po, nasaan po kayo? Kami po ay nanalangin at ang karamihan sa amin din ay patuloy ding nagtatrabaho sa aming mga offices at saka sa mga pastoral works. Pero po kami din ay naghingi ng mga informations, lalong-lalo na sa mga nangyayari dito sa loob ng Vatican. Ayan, okay. So, ayoko namang matrobol si Father Jess kung tatanungin ko pa sa kanyang iba pang mga totoong nagaganap. Ito po yung mga haka-haka naman, ano? Sila lang ang nakakaalam talaga kung paano sila nagdedesisyon. Opo, at hindi lang may collegial po ito. Participation. So, nawawala po dito yung division dahil ang Holy Spirit nag-create ng unity. So, yan po ang ng simbahan. Ayan. Makakasama pa rin natin, Pinky, bukas si Father Jess Dahak. Habang pinag-uusapan naman natin bukas ang tungkol sa papabili na kasama rin ang ating kardinal na si Cardinal Tagle at ang pinag-uusapan nga na si Cardinal David bilang dark horse, sabi nila. So bukas natin yan pag-uusapan at patuloy po ang aming pagbabantay dito sa lahat ng kaganapan tungo sa botohan na magsisimula bukas. Napaka-exciting. Para sa ngayon, ito po si Father Jess at si Corina Sanchez Rojas nag-uulat mula dito po sa Vaticano. And we'll see you tomorrow. Maraming salamat, Corina Sanchez Rojas, Father Jess, live mula sa Vatican sa Roma. At 2 beach sa Pilipinas pasok sa World's 50 Best ngayong taon. Ang detalye sa pagbabalik ng agenda. Papalitan na ang lahat ng mga safety bollards sa NAIA matapos ang malagim na aksidente sa departure area ng Terminal 1 noong linggo. Ipinag-utos na rin ni PBBM ang investigasyon sa mga umano'y depektibong bollard na ikinabit noong nakaraang administrasyon. Hindi kasi ito napigilan ang dumaragasang SUV. Hustisya naman ang sigaw ng pamilya ng mga biktima. Narito ang agenda report ni Joash Malimban live mula po dyan sa Lipa, Batangas. Joash. Pinky, ikalawang gabi na ng burol ni Malia Masungsong dito sa Lipa City, Batangas. Siya yung 4-year-old na nasama dun sa mga biktima ng NAIA crash nitong nakaraang linggo. Kanina dumalaw din dito si Finance Secretary Ralph Recto, pati na rin si DOTR Secretary Vince Dizon para magpahayag ng kanilang pakikiramay. Ika nga, wala nang masasakit pa sa magulang na maglibing ng kanyang sariling anak. Pero para sa pamilya ng mga biktima ng NAIA crash nitong April 4, mas matindi ang sakit na mararamdaman nila kung hindi nila makukuha ang hustisya para sa mga namayapa. Sana po yung maimbestigahan ng tama. At marami po ako nalalaman na pagkakamali na nangyari. Kaya sana yun ang unahin. Mabigyan ng hustisya yung aking anak. Napuno ng dasal at novena ang burol ng 4 na taong gulang na biktima na si Malia Masungsong ngayong araw. Kwento ng kanyang amang si Denmark, sobrang laking panghihinayang ang kanyang nararamdaman sa pagkawala ng kanyang nag-iisang anak. OFW si Denmark at 2 taong gulang pa lang noong huling beses niyang makita si Malia. Nagbakasyon lamang siya ng 3 linggo nitong Abril para i-celebrate ang anniversary nila ng kanyang asawang nasa ospital pa rin ngayon. Noong linggo, ihahatid lang sana ni Malia at ng kanyang ina si Denmark pabalik sa Czech Republic para mabigyan ng magandang buhay ang pamilya. Pero malagim na trahedya ang sinapit ng mag-anak. Para kina Secretaries Recto at Dizon, sirang sistema ang dahilan ng insidente. Kailangan natin ayusin yung kitang-kita nating mga problema sa sistema natin ngayon sa road safety. Yun ang pinaka-importanting hustisya na mabibigay natin kay Malia at saka sa lahat ng mga
nasawi nitong nakaraang mga araw dahil dito sa mga road crash. Tahimik naman ang umaga sa compound ng pamilya ni Keo Faustino sa Hagonoy, Bulacan. Dito ibinurol ang 29-year-old na biktima. Magdamag nagbabantay ang kanyang ama, mga kapatid at iba pang kaanak para sa mga nagnanais dumalaw at makiramay. Ang tita niyang si Marisa Cruz, hanggang ngayon hindi pa rin lubusang matanggap ang nangyari. Isa kasi siya sa mga nagpalaki kay Keo at sa kanyang mga kapatid. Siyempre maraming tao, medyo maluwag yung pakiramdam namin dahil siyempre nakikita namin kung sino yung mga kasama namin sa journey na to. Kumbaga, kung sino yung, especially si Keo, yung mga kaibigan niya, nakikita namin na ang dami palang nagmamahal sa kanya. So, day by day yung pag-ano namin sa kung ano man yung mga nararamdaman namin, yung family namin. So, kaya lang pag minsan pupunta ka sa isang side na mag-isa ka, parang nandun yung mukha niya na basta naluluha na lang ako. Babiyahe lang sana si Keo papuntang Dubai noong araw na sumalpok sa kanila ang isang Ford Everest sa departure area ng NAIA Terminal 1. Kwento pa ni Cruz, nagpaplano pa ang kanilang pamilya sa 30th birthday party sana ni Keo sa May 29. Kahapon, nakaharap daw ni Cruz at ng ama ni Keo ang 47-year-old SUV driver na si Leo Gonzales. Ayon sa naunang statement nito, nagkamali siya ng tapak sa gas pedal. Nagulat umano siya sa dumaang sasakyan sa kanyang harapan, pero taliwas ito sa lumabas na CCTV footage. That time, sabay-sabay pala kami, nandun pala yung driver. Ako hindi ko ini-expect, kuya ko rin hindi na-expect na nandun. Nasa likod lang pala namin. So, pagtingin ko na gano'n, nandun siya. Tapos gumanon kamay niya. Pasensya po, aksidente. Tapos yung kuya ko narinig niya. Siyempre yung reaction niya, talagang susuntukin niya, tumayo. Hindi nga naging okay yung pakiramdam ng kuya ko kasi nag-shoot up yung BP niya. Sa isang accomplishment report ng Manila International Airport Authority, lumalabas na ginastusan ng 8 milyong piso ang paglalagay ng security bollards sa NAIA noong July 2019. Nakalagay rin sa dokumento na nilalagay ang security bollards para mapigilan ang pagbangga ng sasakyan sa pader ng mga terminal. Pero sabi ni Secretary Dizon, napansin niya na masyadong mababaw ang pagkakabaon sa bollards kaya mabilis itong bumigay. Kaya sa direktiba ni ultra-bilyonaryo Ramon Ang, papalitan daw lahat ng bollards sa lahat ng NAIA terminals para hindi na maulit ang ganitong insidente. Ngayon, pinapaimbestiga natin, nag-utos ng ating Pangulo, pinaimbestigahan na natin yan, kinukuha na natin lahat ng dokumento. 2019 yan binigay at kinabit. So, pinapakuha natin lahat ng dokumento, pinapaaral natin sa mga engineer. Meron niyang mga standard. International yan sa mga airport. So, aalamin natin kung tumupad ba sa standard yung pagkabit ng mga bollard na yan. So, kung hindi, may problema yan. At kailangan may managot dyan. Kasalukuyan pa rin nasa kustodiya ng PNP si Gonzales habang isinasagawa ang investigasyon. Negatibo raw ito sa drug and sobriety test ayon sa statement ng PNP sa mga pamilya. Pauna nang sinuspende ng LTO ang kanyang driver's license. Humaharap na rin siya sa kasong reckless imprudence resulting to double homicide, multiple injuries, and damage to property. Pinky, ayon sa pamilya ng mga biktima, may mga tauhan ng NNIC na pumupunta doon sa burol ng mga biktima tulad na lamang ni Keo pati ni Malia. Sila yung nagmo-monitor ng mga expenses, pati na rin yung mga pwede nilang i-provide na assistance doon nga sa mga pamilya ng mga biktima. Pinky, kanina rin nabanggit nung ama ni Malia na sinabi na doon sa ina na currently nasa ospital pa rin ngayon yung nangyaring insidente. Sabi nga nila, malungkot at iyak daw ng iyak yung ina ni Malia. Pero sabi rin nila ay hinihintay na lamang na makarecover siya at ma-discharge sa ospital bago pagplanuhan yung libing ng namayapang bata. Pinky. Maraming salamat, Joash Malimban, live mula po dyan sa Lipa, Batangas. Hindi na bago sa ganda, pero ngayon kinikilala na muli ng buong mundo. 2 beach sa Pilipinas ang pasok sa World's 50 Best Beaches of 2025. Yan ang agenda report ng ating lifestyle host, Marie Lozano. Sa
dami ng magagandang tanawin sa mundo, mahirap mag-stand out. Pero ika nga nila, ang tunay na ganda ay namumukod tangi. At yan ang patuloy na napatutunayan dito sa Palawan. Nandito ako ngayon sa El Nido kung saan pumangalawa ang Entalula Island sa World's Best Beach List. Bago ito, nanguna din ang Palawan sa mga itinanghal na Best Islands to Visit in 2025 ng US News and World Report. Sa kanilang annual list ng 24 Best Islands to Visit, top ang Palawan. Powdery white sand, turquoise waters, at nakamamanghang limestone cliffs. Ito ang makikita sa Entalula Beach, ang sinasabing postcard perfect island sa El Nido, Palawan. Hindi rin ito matao dahil bangka lang ang paraan para makarating dito. Kaya naman perfect ito sa mga gustong mag-unplug at ma-enjoy muna ang raw beauty of nature. Bukod sa tanawin, kilala rin ang Entalula bilang isang snorkeling spot dahil sa makukulay na corals at iba't ibang uri ng isda na makikita dito. Laid-back, undeveloped paradise. Ito naman ang tawag sa Bonbon Beach sa Romblon, ang number 38 sa world's best beach list. Bukod sa fine white sand at crystal clear waters, ano nga ba ang unique dito? Ang natural sandbar na tuwing low tide ay lumilitaw at nagiging daan para mabisita naman ang kabilang isla, ang Banggug Island. Sa ngayon, wala pang resort or commercial development sa Bonbon Beach, kaya mananatili ang unspoiled charm ng lugar. At dahil hindi pa ito kasing sikat ng ibang beach sa bansa, madalas para lang itong private beach, kung saan ang naroroon lang ay ikaw at ang kalikasan. Pero paano nga ba pinipili ang mga best beaches? Ang listahan nito ay binubuo mula sa survey na mahigit 1,000 travel professionals. Kabilang ang mga travel writers, bloggers, influencers at industry experts na bumuboto base sa iba't ibang aspeto tulad ng ganda ng tanawin, amenities, kalikasan at kabuuang karanasan. Ayon sa Department of Tourism, the DOT recognizes with pride the inclusion of Entalula Beach in El Nido, Palawan and Bonbon Beach in Romblon in the world's 50 Best Beaches 2025 list. This recognition highlights the Philippines' extraordinary natural beauty and affirms our global standing as a premier beach destination. Dagdag pa ng DOT, ang pagkilalang ito ay kasabay ng kanilang commitment na itaguyod ang sustainable tourism, alinsunod sa National Tourism Development Plan 2023 to 2028. At sa kampanyang Love the Philippines, isang adhikaing hindi lamang para sa pag-promote ng ganda ng ating mga isla, kundi para na rin sa pag-angat ng ating komunidad at pagpapahalaga sa ating kultura at pamana. Para sa Agenda, Marie Lozano, Billionaire News Channel. Sabi mo, sabi ko sa? Bonbon Sa Beach. Bonbon, Dahil okay. balita ako, taga ron yung boss natin. Ay, oo nga, yun din ang aking balita. Baka naman. Pero number 2, si Entalula. Entalula Island. sa El Nido. Pero yung Bonbon, ang kaharap nun ay Carabao Carabao Island. Tama, no? Sabi Dami ni Rose. pwedeng mapuntahan sa Romblon, Sa Romblon. management. Nagpaparinig. At yan ang ating agenda ngayong gabi. Ako si Willard Cheng. At ako naman si Pinky Webb. Sa bawat issue may anggulo at ang balita may agenda.